Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay making $1 million with XRP. Beat through stairs debate on reinvesting $1 million in XRP or buying a Tesla. Kaya yan, ang sabi rito ay kung paano kung kumita tayo ng $1 million or $1 million dito kay XRP. Ngayon ang tanong ni Bitro ay i-reinvest ba natin ang ating kinitang $1 million dito kay XRP or gagamitin natin ito na pambili ng ating Tesla car. Sa mga hindi po nakakaalam ay ang Tesla car ay isa po itong luxury car na gawa po ng kumpanya ni Ginoong Elon Musk na yan, Tesla Company. Yan. Kaya tinatawag po itong Tesla cars. Kaya ayan, ano sa tingin mo? I-reinvest mo ba ang kinita mong $1 million dito kay XRP? Or gagamitin mo ito na pambili ng kotse. Yan, yung luxury car ni Ginoong Elon Musk na Tesla. Kaya, ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, prominent pro-XRP crypto exchange Bitrue has asked crypto enthusiasts to choose between investing $1 million in XRP or buying a Tesla. Kaya ayan, ang naglabas po sa tanong na ito sa community ng cryptocurrency ay ang isang pro-XRP crypto exchange na si Bitrue. Ayan, siya po ang naglabas dito. At pinagkakaguluhan po ito ngayon at pinagdedebatihan ng iba't ibang mga crypto enthusiast. Ayan, i-invest ba nila yung kanilang kinita na $1 million dito kay XRP or gagamitin nilang pambili ng kanilang Tesla car? Specifically, the exchange asked if investors would prefer procuring more XRP with their newfound $1 million or simply walk away with the profit and acquire an electric car from the Elon Musk-led automobile company Tesla. Kaya yan, ano sa tingin mo? Pipiliin mo ba na i-reinvest ang iyong kinitang $1 million na kinitang $1 million sa pag-i-invest dito kay XRP or gagamitin mo ito na pambili dito sa napakasikat na kotse ni Ginoong Elon Musk. Ayan, yung kanyang yung ginagawa ng kanyang company na Tesla na mga luxury cars. You just made $1 million from XRP. Do you buy more XRP or a Tesla? Bitrue curiously inquired. Kaya yan po yung kanilang actual na tweet dito. Yan, na tinatanong ang community ng cryptocurrency kung ano ang gagawin nila sa kanilang $1 million na kinita sa pag-i-invest kay XRP. King Solomon, CEO of Generation Infinity, humorously remarked that the last thing he would consider in such scenario is buying a Tesla or investing in more XRP assets. Kaya yan naman po si King Solomon, ang CEO po ng Generation Infinity. Naglabas naman po siya ng kanyang reaction dito na sinasabi po niya na ang pinakahuling gagawin niya rito ay ang bumili ng Tesla or mag-reinvest dito kay XRP. Ayan. Kaya ibig pong sabihin ay meron po siyang ibang mas magandang plano kung saan po niya ilalagay yung kanyang kinitang $1 million dito. Kaya yan, pinakahuli daw po sa kanyang listahan or plano yung pagbili ng Tesla car or pag-invest muli dito kay XRP. Ito naman, si ex-user Curium Power questioned the rationale behind selling one's XRP tokens to realize the $1 million sum, much less buying a car. Ayan naman po. Ito po yung mas matindi, yung reaction nito, si Ginoong Mikal. Sabi niya rito ay, why would I sell XRP just to buy more XRP when I could have just kept the XRP? Moreover, Mikal pointed out that the sales create an avoidable taxable event. Kaya yan, tinanong niya bakit siya magbebenta ng kanyang XRP para bibili pa ng mas maraming XRP. Yan, may point nga siya dito. Bakit kung gusto mong bumili ng XRP, bakit mo kailangang ibenta yung XRP? Itago mo na lang ito or pagpatuloy mo ang pagko-hold dito.
Yan, kasi wala pong sense kung pag ibebenta mo yung XRP mo para bibili ka ulit ng XRP. Ex-user Zach Scott believes in not liquidating too many tokens to realize $1 million. Scott noted his goal from crypto investment is passive income, which will help him generate more free time for leisure activities. Ayan, mas maganda naman po ang naging reaction naman dito ni Zach Scott. Sabi niya rito ay kung magbebenta siya ng kanyang XRP ay hindi po niya kukunin lahat yung kanyang $1 million na kinita dito kay XRP. Siguro ay magbebenta lamang po siya ng konti kasi siya po ay naniniwala naman po sa passive income. Yan, syempre ilalagay niya ito sa staking at magkakaroon siya ng mas maraming oras at mga leisure activities. Kasi passive income po yan. Hindi na po niya kailangang magtrabaho. Kusang dumadating na lamang yung kanyang financial needs sa pamamagitan po ng passive income or pag-re-reinvest niya dito kay XRP. A few commenters even interpreted Bitro's post as hinting at possible developments that could significantly impact the value of XRP, potentially leading to some individuals becoming millionaires. Kaya yan, yung mga ibang commenters naman dito ay ini-interpret po nila yung inilabas na post ng Bitro na posibleng nagbibigay po ito ng hint or palatandaan na may isang malaking paparating na development dito na magkakaroon ng impact dito sa presyo ni XRP. Kaya yan, at kung nangyari raw dito ay posibleng may ilang mga investors na XRP ang magiging milyonaryo dulot ng isang posibleng developments na ito. Kaya yan po ang tungkol dito sa pinagkakaguluhan na debate. Yan, tungkol dito sa inilabas na tweet ni Bitro na may kaugnayan kay XRP at ang Tesla car. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.